alam niyo po, ah, ako po'y nagigilty o nagsisisi na hindi ko po pinagtanggol si Kuya The Kings noong kami ay magkakasama noon sa Kulaong Nation at isa siya sa mga nagpapasaya ng aming gabi-gabi na pagla-live sa channel ni Kulaong. Madalas yan, nagpa-partner kami minsan ni Kuya The Kings, nagpapatawa kami. Minsan naman si Kuya The King, solo niya lang. Kita ko hirap niya doon. Kita ko kung gaano siya tinarantado ni Kulaong. Ngayon po, ah eto po kasing si Kuya The Kings. Alam nyo, talagang ano yung pagkakaibigan namin. Nakita, ay naku, hindi ko pala na ready. Nagkita kami ni Kuya The King sa Boracay. Nagkasama kami niyan sa Boracay at pwede ko kaya makita dito yung ano. Ay nako, hindi ko na ready. Nagkita kami sa Boracay ni Kuya The Kings. Meron siyang show doon. At ayun, nag-ano lang kami, nag-inuman kami. Ang dami namin napagkwentuhan, ang dami naming napag-usapan patungkol kay Kulaong. Hindi pa ako nagbabalik Kulaong. Nagkausap na kami ni Kuya The Kings diyan at ang dami na kaming pinagkwentuhan tungkol sa ano, sa mga katarantaduhan ni Kulaong, yung mga pinaggagawa niya na panggagago sa mga tao. Ngayon alam niyo po si Kuya The Kings, napakabait po sa akin yan. Napakabait, sobrang bait talaga. Talaga ang ano po ni Kuya The Kings sa akin, naku, ayan. May audio ba ako? Baka mamaya nawala. Ayun. Alam niyo po kami ni Kuya The Kings, talagang masasabi ko, isa sa mga tinuturing kong parang kuya dito sa SOCMED, si Kuya The Kings kasi nga po, yung kabaitan niya sa akin. Pero alam niyo po, etong si Kuya The Kings, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya tinatarantado ni Kulaong. Kasi sabi ni Kulaong, hindi daw niya kilala si The Kings. Binigyan niya daw ng 100 sako ng bigas. Tapos hindi daw pinamigay. Mga ganun ba? Pero lahat po yan, isang malaking katarantaduhan. Lahat po yan ay walang katotohanan. Naalala ko na, nandito pala, pinasa ko pala yun kay Joy. Yung litrato namin. Ni ano, ni Kuya The King saka ako. Teka, hanapin ko lang po. Para mapakita ko lang po sa inyo, nagkita kami sa Boracay. May show doon si Kuya The Kings. Nagkataon na kami po ay nagkita doon. Nakita ko lang yung post niya na nasa Boracay siya. So sabi ko, Kuya, ano nga, nandito rin kami sa Boracay. Kami nila Boss Mike. Sabi ko, baka pwede, ano tayo, meet naman tayo. Wait lang po medyo mabagal yung aking cellphone. Bagal sa Messenger Okay. Maganda kasi maipakita ko sa inyo yung ano yung nagkita kami sa Boracay Para po ano, ayun, eto na. Oh, papakita ko po sa inyo yung litrato namin ni Kuya The King sa Boracay. Okay, para ano, okay, nasan ba? Sige, lumabas ka na. Okay. Ayun, ito. Ito. Ito po ako. Ayan, ito. Ito po ako, ito si Kuya The Kings. Ayan, nag-inuman kami. Sa Boracay yan. Nagkataon na may show si Kuya The Kings. Ayan, ako to, eto si Kuya The Kings. Ang dami namin napagkwentuhan tungkol sa ano. Meron na kami, yung dalawa lang kami ni Kuya The Kings sa ano,
sa litrato. Meron kami niyan eh, yung kaming dalawa lang. Pinasa ko yan dito kay Joy, kaya lang hindi ko po makita dito eh. Alam niyo po yung mga kwento ni Kuya The Kings doon sa kay Makagago. Gusto ko lang pong patotohanan sa inyo. Eto, oh, eto yung gumimik kami doon sa Uptown, sa Boracay Uptown. Ayan, yan. Mga vlogger, kasama ko po, kaming mga vloggers ng BBM. Ano lang na magkakatropa, nagkayayaan, Boracay tayo para chill-chill, pagpag ng mga stress sa buhay. O yun, nagkita-kita kami dun sa Boracay. Di ngayon, isa po sa pinakakinawawa ni Kulaong, si Kuya The Kings po talaga. Alam nyo, si Kuya The Kings ay hindi na nga po pinasahod, hindi na nga po ito binayaran, winalang hiya pa ni Kulaong. Sige Ate Puchiber, saan ka ba sa Pilipinas? Dito lang po ako eh, Cavite lang po ako eh. So ito po yung simula ng ito pala. Ito yung katibayan na si Kulaong talaga ang kumontak kay Kuya Erwin, kay Kuya The Kings. Bakit? Kasi si Kuya Erwin, The Kings noon, sikat na sikat sa FB. Sikat na sikat sa YouTube. Trending ang kanya mga video. Trending. Bakit? Pandemya noon. Si Kuya The Kings gawa ng mga skit, ng mga comedy video. Ay, talagang sabi ko sa'yo, isa ako sa mga nagre-re-upload ng video niyan. Ang dami kong viewers. Ang dami kong views. Ngayon, heto po ang katotohanan. Sabi ni Kulaong, hindi niya kilala si The Kings. Sabi ni Kulaong, tinatatwa niya si The Kings. Ano tawag dito, Kulaong? Ikaw ang unang nagpahanap kay The Kings. Tingnan natin si boss ko anong ginagawa. Good morning, boss! Good morning, din. Ang aga ni boss, ha? Wow, may pinapanood si boss. Samahan mo ako sa kanya, Sheila. Hanapin mo nga to. Ano pangalan nito? Naka-record ako? Ay, sorry, boss. Sige. Tuloy mo. Sorry, boss. Ito. Sige po. Kunwari lang na hindi niya alam na naka-record. Kunwari lang na hindi niya alam na naka-video. Bakit ko alam? Nakwento yan sa akin ni Yama. Scripted yan. Kunwari hindi alam na naka-video si Kulaong. Hanapin mo to, Romy Diaz na to. Yes po. Kasi kanina napanood ko siya live yata. Kanina lang. Opo. Nagpapasalamat siya. O yun. Sana raw makarating yung tulong ko sa Tiaong. Opo. Tanggap ko ang challenge mo. Tiaong Quezon. Yes po. Kung nakikinig ka, Romy Diaz Jr. Junior ba to? Basta kung sino man tong tao na to. Sige po, boss. Ha? Opo. Kumuha ka ng passes dyan sa barangay mo. Sabihin mo, kukuha ka ng relief. Opo. Pumunta ka rito, bibigyan ka na 100 kaban. Para dyan sa mga kababayan mo. Ikaw na bahala mag-distribute. Yung. Gusto ko ang angas mo! Umangas ka, pare koy! Dati ganun pa nun. Sige po, boss. Hanap. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasanla, pare koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare koy. Pero yung 100 kaban, pumunta ka dito. Maliwanag po ang dinig ninyo. 100 kaban. Kapag sinabing kaban, sa amin, sa Bulacan, sa Intercity, sa Bukawi, kapag po sinabi sa rice mill, 1 kaban, 50 kilos yan. Ate Nasukir Wife, hello po Ate Nasukir Wife, ayan, shoutout. Ayan, asawa yan ni Kuya Nasukir, ang president ng FFCI USA. Mai-interview na ni Boss MG. Actually, nandiyan na yan sa akin title eh. Mai-interview po siya. Shoutout sa'yo Ate Nasukir Wife,
Ayun, hello Mac at kay Joy. Salamat po Ate Mabel Kinjo. Ayan, hello din po. Ate Cristina Lakwata, Marie Iton. Rocky Sigaw Lehitimo, Yams Diaries, nandyan pa din. Bagani, Sky Rangers. Ayan, thank you. Yan pong si Kuya Nasukir, naka-schedule na po yan. Abangan nyo na lang po yung upload at marami pong masisiwalat dyan ng mga pambubudol ni Kulaong sa mga taga-Amerika. Lalabas po ang lahat ng katarantaduhan ni Kulaong dyan at malalaman nyo rin po kung gaano kalaking pera ang naipadala ng FFCI USA. Bigyan kita. Humingi ka lang ng pasi sa barangay para hindi ka mahuli ng pulis sa quarantine. Magandang umaga sa'yo. O yan. Hanapin mo to, makipag-coordinate ka. Yes po. Mag-ready ka ng 100 sako para daw makarating sa Chaong, Quezon. Okay, Gusto po. kong tulungan yung mga tiga Chaong. Okay po. Nahuli mo ang kilitiko, Romy Diaz! Nahuli mo! Panood pa natin. At ako'y nagpapasalamat sa'yo. Dahil pinukaw mo ang damdamin namin mga bilyonaryo. Aba, malupet! Malupet! Ika nga simpleng malupet. Kaya kung ano man nakikita ko dito sa asyenda ko, ipamimigay ko! Ipamimigay ko! Yung 100 sakong natitira dito, ibibigay ko sa'yo! Ibibigay ko sa'yo! Pero, after yata 1 buwan bago na ibigay ni Kulaong yan. Sabi niya, 100 sako natitira doon. Nako, kung hindi pa gumawa si Kuya The Kings ng video na nandito na yung sako, bigas na lang ang kulang. Kung hindi pa nagsalita ng ganyan si Kuya The Kings, hindi mo ibibigay yung bigas. Kumuha ka lamang ng pasis mo! Kumuha ka ng pasis sa barangay! At baka mamaya mahuli ka pa! Tuloy natin. Halika! Open the gate! Open the gate! Ayaw mo buksan! Yun lang! Ayaw mo buksan ng gate. Ito sa akin ang asyenda ng kapalaw na aking taniman. Yan. Nakakita yung mga mustasa niyan. Yan! This guy really make my day. Walang halong kamikal. Walang halong kemikal. Purong natural. Kapag inani ang mga mustasa na yan, napakarami yan. Tunutunulada yan. Tunulada. Bibigay ko lang yan. Diba? Tuwan-tuwa ka dyan Kulaong kay Kuya Erwin. Tapos, ang kapalit, pinagmumumura mo. Sinasabi mo, hindi mo kilala. Sabi mo, hindi mo man lang nakita yan. Pero hindi mo pinasahod. Bugo ka talaga, Kulaong. Whoever this guy was, seryoso to. Natutuwa ako. Alam mo, pagising ko sa umaga, wala na ako ibang alam gawin kundi sumakit na ang ulo ko. But these things make my day. Kagabi pa ako tawa ng tawa dito, sa totoo lang. Kahapon pa ako tawa ng tawa. O eto, napanood ko yung video mo kanina na kumakain ka ng caviar. Caviar tengkahoy. Kulay dilaw daw eh. Eto. Gusto ko rin ang pagkatao mo. Nayabangan ako sa'yo. Hindi. Mabait ka! Ika nga, sabi mo pagsikat. Talaga namang sinusungkit. Anyway. Bahala ka na sa mga kababayan mo dyan, sa mga nasasakupan mo, dahil sinabi mo kanina sa live mo na sana makarating ang tulong ko sa Chaong, Quezon. O pues, ngayon pa lang, pinararating ko na! Kumuha ka na ng pasi sa barangay, pumunta ka rito sa Maynila, at magdala ka ng sasakyan, yung kakasya 100 kaban, binibigyan kita ng 100 kaban para dyan sa mga kabarangay mo kung saan ka nakatira. That 100 kaban, it is upon your disposal, which is dapat pakinabangan din ng iyong mga kababayang mahihirap dyan. Mabuhay ka, Romy Diaz! Saludo ako sa'yo. Anytime soon, makipag-coordinate ka kay Yama, or Yama makikipag-message sa'yo, or ikalat nyo ang video na to, dahil video niya na kinalat at nakarating sa akin, so ikalat nyo itong video na to, para makarating sa kanya, tulong tayo sa Chao. O, 100 kaban. Binibigay ko sa'yo. 100 sacks of rice para sa Chaong, Quezon. Mabuhay ka, Romy Diaz! Mabuhay ka! Palakpak! Woo! Pasensya
ka na ha. Isa lang tagalapalakpak ko. Wala akong tigatakol eh. Adios. Magandang umaga. Di ba? Kulaong, napakayabang mo dyan. Tuwan-tuwa ka kay Kuya The Kings. Di ba? Alam mo yung mapasaya ka ni Kuya The Kings, ang laking tulong na nun. Maganda sa kalusugan yun yung napasaya ka. Tapos ano pinalit mo? Tinarantado mo yung tao. Pinagtrabaho mo ng ilang buwan. Dumaan Pasko, bagong taon, hindi mo man lang pinasahudan. Nung binigyan ng tulong ng mga mamis, ano sabi mo? Budol. Si Kuya The Kings, nang huhut-hut sa mga mamis. Awang-awa na yung mga mamis kay Kuya The Kings kasi hindi mo pinasahod. Alam niyo po, ako talaga, malaki yung naging kasalanan ko kay Kuya The Kings dahil hindi ko siya nagawa ipagtanggol that time Pero hindi pa naman hulian lahat Actually, meron na kami dating live na umakyat si Kuya The Kings, nag heart-to-heart talk kami. Saksi yan, mga taga-Kulaong Nation noon na nag-usap na kami ni Kuya The Kings diyan. Wala nang samaan ng loob na nangyari. Hindi na masama loob sa ni Kuya The Kings. Saka nung umuwi ako galing Malaysia, after quarantine, sa kanya kami dumiretso, doon kami natulog, nag-swimming pa kami sa resort doon, ilang araw kami doon. Talagang tropang-tropa talaga kami ni Kuya The Kings. Pinakita ni Kuya The Kings sa akin na walang masamang tinapay sa nangyari. Ngayon, eto na po yung sumunod na nangyari, yung pagkikita nila ni The Kings. Eto na po yun. Sir Francis Leo Marcos, narito na ako. Ito na ang hinahanap ko. Mabigat pala ito. Mabigat pala ito. Pabalikan ko na lang ito. Pabalikan ko. Pabalikan ko. Halika. Hey, boss. Magandang umaga. Magandang biling. Ayan si Yama. Ayan si Yama po. Kaya na kato lumalabas. Karga yan. Karga yan. Marami tayo. Kung gusto yung tumami ang isa, hindi na ganyan. Nakikita niyo opisina ito. Sikat na sikat ito. Napakaraming tinalong opisina nito. At napakarami na rin pera yung nubos dito. At siyempre, nakikita niyo ito. Wapong-wapo. Wapo nga. Yata, sabay-bay lang tayo Natay-tay ko lang idol ako. Ang mahiwagang gitara. Meron po. Ayan na yung pagtatagpo nila. Yan na yun mismo yung pagtatagpo. Kaya ko pa. May pala pa. Eto na. Kamusta sir? Mukhang hindi ka na natulog Hindi, 2 oras lang yung tulog. Ayun po yung pinapunta ni... Si Vice Mayor po. Yung tumulong sa akin. ganun. Nagpairam ng sasakyan. Ganun. Kanya ng sasakyan, kanya pa ang gasolina. Ano ba yun? Yung DCRH doon, di ka? Siguro kaya Nakamask lang. Wala naman akong comment. Pareho na. Salamat po naman. Napakalinis. Magkapi muna ako kaya pagkakaroon na. Ay ako, hindi ko Yan po yung Legrand na inaangkin ni Kulaong na sabi niya kanya. Hindi ko pa na-ready yung video, kasi hindi ko naman siya topic talaga ngayon. Yung pinagmamalaki niya na Legrand at sinabi niya, binenta daw ng kanyang kasosyo yung Legrand. 400 million o 300 million daw ang ginastos niya. At naibenta daw to ng kanyang kasosyo, Sus Mariosep. Yung si Bernard Chong, bakit niya naman ibebenta yung pag-aari niya? Sa kung ibenta man niya yung kanyang pag-aari, wala ka dong pakialam. Kasi kay Bernard Chong naman yan, Kulao. alam, sabi ng misis ko, nababaliw ka na talaga. Sabi ko. Ako yung nakakatulog ng 2 oras. Kaya parang hilong-hilo pa ho ako Bulur pa. Tapos na makapalabas sila. Ayan, sa Legrand po yan .
May ibabarilin pa dyan. Pwede ba? Ayun, di ba nga pangako ni Kulaong isang kabang bigas? Ang binigay lang ni Kulaong 25 kg lang. Diyan ka sa tayo. Five years ago dito. At nilabas ko kasi mga tao malungkot. Kailangan sunod lang. Gusto ko, tahimik na uli yung buhay ko. Oh, social distancing kayo, baka dyan kayo uli. Wala rin. Baka mahulog kayo dyan. Maganda ka mga! Distancing tayo, karga nyo na yan. Ano dyan na? Boss, pwede ka magpa-picture na yan. Ah? 1 meter Isa lang. ko, isa ko! Okay, ito. Labas mo isa ko! May pasalubong ako sa'yo, sir. Isang tahong ginto! Labas ang ginto! Labas! Narito na ang sako! Narito pa ang bigas! May sako ka na! May bigas ka ba? Eto na! Tama na! Huwag nyo na dyan! Oh, ayan, di ba? Nagdala ng sako si Kuya Dakins kasi kailangan noon yun. Dahil merong outage ng sako. Ang sabi niya, isang kabang bigas, 50 kg yun. Pero binigay 25 kg. Dun pa lang, di ba, may panloloko na. May pangtatarantado na. At bago po maibigay ni Kulaong yan, matagal na naghintay si Kuya Dakins. Bakit? Wala pong pambayad sa bigas, walang pambili ng bigas. Tol Ballpoint man, shoutout sa iyo ha. Hello, hello. Si Norman Gusgusin parang pato kung maglakad. Sabi ni Tol Rocky, nakakyat na ako diyan nung kumuha kami ng mga rapper ng panalo namin. At kwento mo nga, di ba? Tol Rocky, marume pa ni Kulaong para magsasaka. Okay, ano to? IC Tarkus Pro. Ayan, good day, good vibes, sir. Kakasubscribe ko lang po sa inyo ngayon. Pero napanood ko po yung 2-part episode nyo with Sir MG. Saludo po ako sa inyo, Sir kay Sir MG at sa grupong 14. Salamat po. Scam Kalasag, sana mapatawag sa Senado yan para matustayan. Boss Max, si Bernard Chong naman topic mo bukas. Malalaman po natin bukas. Kurt Rodriguez, prankster, si Maasim. Ayan. Tol Ballpoint man, shoutout sa iyo ha. Okay. Ano yun? Ike Tarkus. Ayan. Keep it up po. Nandito lang kami para sumuporta po sa inyo. Thank you po. Ate Kikay. Ayun, sabi nga ni Ate Kikay, hindi daw kilala si Kuya Dakings, pero kami nila Ate Kikay dati magkakasama sa live niyan. Oh, Ate Mayet, ayan, puro lupa ang kuko. Erico Biena. Ayan pa shoutout Boss Mac from Damam. Ayun. Happy shoutout. Ballpoint, di ba nagnakaw daw ng TV yan at radyo tapos tumira pa ng saging yan si Mangusin. Hindi tol, ang ninakaw noon, TV. Tapos, manok panabong. Yung boyfriend mismo ng anak ko nagkwento, taga Bulacan. Yung boyfriend ng anak ko. Sinamantala yung kagustuhan ng tao na makatulong. Oh. Tama po. Ate Willie Artos, ayan, hello po. Ate Mabel Kinjo, nandyan pa rin. Harry Joseph, ayan, salamat. Nan Shepherd. Ma'am Jo, ayan, hello po. Kita nyo, hirap dito ni Kuya Dakings. Yung pagkuha pa lang ng bigas, ang hirap na. What more pa kaya, nung dumating si Kuya Dakings ng Quezon, tinarya-tarya nila, tig pa 5 kg yata, o tig 2 kg. Tapos muntik pa silang masagasaan ng tren. Muntik pang, ang alam ko na sugatan pa si Kuya Dakings dyan kasi parang nawala ng preno yung sinasakyan nilang yung trolley dun sa Riles. Sa pamimigay ng bigas na yan. Tapos bibintangan ni bibintangan yung
si Kuya Dakings na hindi daw pinamigay yung bigas? Social distancing nga mga kabukayan. Mag-ingat lahat ha, mag-ingat. Mahirap na. Maraming salamat. Ito na. Ito yung ibigay ka. Hindi lang sako. Punong-puno na lang sa. Ikaw ganyan. Ikaw ganyan. Bawat po po representing a company. Kaya ito, office of the chairman lang po talaga. O baga, hindi ito yung, let's say, sabihin natin na yung Yan po yung Legrand. Hindi po kanya yan. Ang Legrand po nandun pa din. Ang Legrand po, hindi po yan nabenta. Yung opisina na yan. O Kulaong, kung sinasabi mo talaga na yan ay nabenta ng kasosyo mo. At sabi mo illegal na naibenta na parang gano'n na sinabi ni Kulaong hindi ko sure. Hindi ko matandaan yung exact word. Parang basta na ibenta daw ng kanyang kasosyo. Bakit hindi mo kinasuhan? Sa'yo pala yan Ikaw pala gumastos 300 million. Ba't walang kaso si Bernard Chong? Aba, kung ako yun. Kunwari, itong charger ko. Binenta ng ibang tao. Abay, putya, magwawala na ako. Charger ko to Tapos ikaw, Kulaong, naagawan ng 300 million worth ng isang opisina. Hindi ka man lang kumuda. Wala ka man lang kaso. Di ba? Ang dami mong kaso. Inuna mo pang kasuhan si MG? o kaya yung design conic, architecture yun. Yung presidente lang ng kumpanya na yun, ang pwede kong po dito. Nax! Nax! Ito yung painting ni Ayan na. lady na 24 carats na ginto. Naka-display lang dito. Hawakan mo, Dilabega, ginto yan. Napakarami 24 kilates yan. Napakarami nito sa bahay ko. Diba? Nahawakan ni Kuya Dakings yung yung painting. At may gwardiya po yung painting na yan. 24/7. May gwardiya. 24 kilates yan. Pakita ko sa inyo. Ayun yung gwardiya ng painting. Ayan Yung nakatayo na yan sa gilid, yan yung gwardiya ng painting. Yung kumpanya na yun, ang pwede kong po dito. So yan o yan. Ito yung painting ni Yun lang ang binabantayan niya, yung painting na yun. First Lady na 24 carats na ginto. Naka-display lang dito. Hawakan mo, Dilabega, ginto yan. Napakarami 24 kilates yan. Napakarami nito sa bahay ko. Tingnan mo likod. Napakaganda. Mabagsak. Si Mami Maita. May firma yan. 24 May pirma siya. 24 kilates yan. Display lang yan. Kalahating kilo daw po yung timbang niyang gold na yan. Kaya may sarili security guard tong area. Ito yung opisina niya. Si Marcel, nakatayo yan. Dito lang. Sa pagto na yan. Nanalis ka, nandito pa kami. Nandito pa ako. Huwag kang aalis dyan. Andito pa kami. Baka nga naman makakuha nila yung gold. Bulsa yan. Alam na merkana. Baka naalis dyan, nandito pa ako. Eto pong opisina na to, pinagamit lang sa kanya ni Bernard Chong. Dahil nga po, eto na mga si Boss B ay nautungan ni Kulaong at portray na Marcos. Pag-uusapan natin yan kung paano niloko ni Kulaong si Boss B. Basta talagang yan. Talagang tinarantado lang din ni Kulaong, pinaniwala Marcos, ito si Boss B, kaya po kapag-opisina dyan si Kulaong. Ang maganda lang dito is yung mga view. As in, kita ko talaga. May tama dito. So, di pa naman Marikina. Gawin nandyan dito, yam-yam yan yun na. May tao. Yung mga driver ko, sarap na tulugan nung naka-aircon pa. Ayan. So, yan po yung istorya ni Kuya The Kings. After po niyan,
The next day, nung nakauwi na sila Kuya Daking sa Quezon, sariling sika, pamilya niya, nagtarya-tarya ng bigas, pinamigay po doon sa Riles, sa Chaong, kung saan siya dati nakatira, kung saan yung dati na doon siya nagbibideo. Yung Hacienda de la Vega niya doon, yung luma. Kaya po, hindi po si Kuya Dakings ang lumapit kay Kulaong. Si Kulaong ang nagpatawag kay Kuya Dakings. Ayan. Catherine Lucido, watching from Australia. Ayan, hello po, hello po. Kaya po katarantaduhan po lang lahat naman ng sinasabi ni Kulaong. Yes, ballpoint man, inangkin ni Kulaong. Yung Legrand na to. Wala naman negosyo to eh. Alam niyo po yung mga may negosyo sa iba't ibang bansa, yun ang kailangan ng orasan na yan. Yung orasan na yan. Makikita niya talaga sa mga mayayaman, yung may mga oras-oras sila sa iba't ibang lugar kasi nga po, may mga negosyo sila doon. Ngayon, itong si Kulaong, wala naman to negosyo kung hindi po talaga, kay Boss B po talaga, yung penthouse na yan, yung Legrand na yan. Isang araw po pagkukwentuhan po natin yan si Kulaong, si Kulaong at si Boss B. Si Bernard Chong, ikukwento ko sa inyo kung paano po naloko na uto ni Kulaong si Boss B. Ayan. Salamat po sa sa mga